Isang malamig at maulang hapon ang biglang nagbago ang kapalaran ni Lyra. Pagod siya sa kakahanap ng trabaho, gutom, at halos wala ng lakas, pero nang marinig niya ang mahina at basang iyak ng isang sanggol sa likod ng lumang gusali, para bang may humawak sa puso niya. Hindi pwede, sino ang nag-iwan sa'yo dito, bulong niya habang pinupunasan ang munting mukha ng bata. Wala itong kumot, wala man lang bote, at ang tanging meron ay isang maliit na papel na nabasa na ng ulan. Nang binuklat niya, halos mabitawan niya ang sanggol. Pakialagaan mo siya dahil may kapalaran siyang hindi ko kayang harapin. Walang pangalan. Walang pirma. Walang kahit anong palatandaan kung sino ang nagsulat. Pero ang lalim ng pakiusap, ramdam niya. Kaya kahit wala siyang pera, wala siyang tirahan, tinakip niya sa dibdib ang sanggol at bumulong, sige, ako na ang bahala sa iyo. 2 araw siyang naghanap ng paraan, nagpalimos, tumanggap ng kahit anong maliit na trabaho, basta may pambili ng gatas at lampin. At sa gitna ng lahat, kakaiba ang tingin ng mga tao sa sanggol. Para raw itong gimaamod at matalino. At minsan, kapag nakatitig sa kanya ang bata, parang malalim, parang may alam. Isang umaga, habang nakaupo sila sa park bench, biglang may lumapit na matandang babae. Nakasuot ito ng pera, ang klase ng alahas na hindi mo basta makikita. Tinitigan nito ang sanggol na parang kilala. Saan mo siya nakuha? Tanong nito, may halong kaba at paghahanap. Nagulat si Lyra. Ako po ang nakakita, iniwan sa. Pero bago pa niya matapos ang paliwanag, biglang lumuhod ang babae at humikbi na parang matagal nang nagdurusa. Hindi mo alam, sabi nito, na ang batang iyan ang nag-iisang tagapagmana ng isang pamilyang hinahanap ng buong syudad. Napasinghap si Lyra. Ha? Paano po? Sino kayo? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, may isang itim na sasakyan na biglang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto. Bumaba ang 2 lalaking nakaitim, pero hindi mukhang masama, mukha silang mga bodyguard. At sa likod nila, may isang lalaki, matangkad, malinis tingnan, mapapanganga ka sa ayos niya. Tinitigan niya ang sanggol ng diretsyo, parang halos mabitawan ang hininga niya. Impossible, bulong nito. Siya nga. Lyra, nanginginig, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinuha ko lang po siya dahil iniwan siya, hindi ko alam na. Pero bago pa niya magpaliwanag ulit, lumapit ang lalaki at dahan-dahang humawak sa balikat niya. Kung ano man ang dahilan kung bakit mo siya kinuha, sabi nito nang may matinding pasasalamat, binago mo ang buhay ng batang to at ng buhay ko. Ramdam ni Lyra na may mas malalim pang sikreto ang sanggol at hindi lang tungkol sa kayamanan. At doon nagsimulang gumalaw ang kapalaran niyang hindi niya inakalang darating. Parang huminto ang oras kay Eliza habang nakatitig sa maliit na sanggol na ngayon ay nakahiga sa makeshift crib na gawa lang sa lumang kahon at kumot. Hindi pa rin siya makapaniwala na siya na, isang simpleng tindera, halos hindi makaabot sa pang-araw-araw na gastusin, ang mag-aalaga sa batang ito. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga mata nitong parang bituin, ramdam niya ang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanyang ipaglaban ang sanggol, anuman ang mangyari. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga bote sa tindahan, may 2 matikas na lalaki ang huminto sa harap ng pwesto niya. Nakaitim, nakasunglases, mukhang mga galing sa mayayamang pamilya. Napatingin sila sa sanggol na nasa loob ng tindahan, nakangiti at tahimik. Ma'am, sabi ng isa, seryoso ang tono. May ibibigay kaming impormasyon. Tungkol sa batang iyan. Napalunok si Liza. Parang may biglang lamig na dumaan sa likod niya. Hindi niya kilala ang mga lalaking ito, pero malinaw, may alam sila. Anong tungkol sa kanya? Tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Nagpalitan muna ng tingin ang 2 lalaki bago tumango ang isa at nagsalita ng mahina. Hinahanap ng isang kilalang pamilya ang batang iyan. At kapag sila mismo ang nakakita sa kanya, hindi na kayo magkakahiwalay ng tahimik. Hindi niya maintindihan kung babala ba iyon o banta. Pero hindi pa tapos ang lalaki. At ma'am, may nagmamatsyag na sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, iingatan ninyo ang batang iyan ng higit pa sa sarili ninyo. Biglang sumikip ang dibdib ni Liza. Ang mundo niya, na dati simpleng survival lang, bigla na ngayong puno ng misteryo, peligro, at isang sanggol na tila mas mahalaga pa kaysa sa sinuman ang maaaring magpaliwanag. At bago pa siya makapagtanong muli, tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number. Pagsagot niya,
isang malamig pero pino na boses ang narinig niya. Liza, hawak mo ang hindi mo pa nauunawa ang kayamanan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero kailangan ko ang bata. Huminto ang hininga niya. Sino ang taong ito? At ano ba talaga ang espesyal sa sanggol na muntik na niyang hindi kunin noong araw na iyon? At sa unti-unting panginginig ng kamay niya habang hawak ang telepono, isang bagay lang ang malinaw sa puso niya. Hindi niya bibitawan ang batang ito. Kahit sino pa ang humabol. Parang biglang nanigas ang katawan ni Lyra nang marinig niya ang malalim na boses ng lalaking hindi niya inaasahang bababa mula sa mamahaling itim na sasakyang huminto sa tapat nila. Ang mga mata niya ay dahan-dahang tumingala at para bang lumambot ang tuhod niya nang makitang kilala niya ang estranghero. Lyra, tanong ng lalaki, may halong pagkagulat at emosyon na matagal nang nakatagong parang alikabok sa lumang bowl. Alex, halos pabulong niyang sagot, hindi makapaniwala. Nang makita ni Ellie ang ngiti sa mukha ng lalaki, unti-unti siyang lumapit at nagmano, hindi sigurado kung tama ang ginagawa niya. Pero imbes na magulat, napahawak ang lalaki sa balikat ng bata, nagulat at halatang natigilan. Anak, napabuntong hininga si Alex, kamukha mo ang isang taong hindi ko inakalang muli kong makikita. Hindi maintindihan ni Lyra ang bigat ng hanging bumalot sa tatlo. Hindi niya alam kung ano ang mas dapat niyang intindihin, ang presensya ni Alex, ang kakaibang tingin nito kay Ellie, o ang hindi maipaliwanag na koneksyon na parang biglang nabuhay sa pagitan nilang tatlo. Bakit ka nandito? Tanong ni Alex, may halong pag-aalala. Hinahanap na kita matagal na. Hindi agad nakasagot si Lyra. Sa dami ng pinagdaanan niya, pagkaabandona, pagiging ulila, pakikipagsapalaran para mabuhay, at pag-aalaga kay Ellie na parang tunay niyang anak, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, matuwa o magalit. Pero sumingit si Ellie, hawak ang kamay ng babae. Tita, kilala mo po siya. Huminga ng malalim si Lyra. Matagal na, sagot niya. Pero hindi ko akalaing magkikita pa kami. Sa gilid naman, napansin ni Alex ang maliit na pulseras na suot ni Ellie, ang kaparehong disenyo ng pulseras na ibinigay niya years ago sa isang taong matagal na niyang pinagsisihan na nawala. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ng bata, pinipigilan ang panginginig ng kamay niya. Saan mo nakuha yung pulseras, Hijo? Naiwan po sa akin, inosenteng sagot ni Ellie. Sabi ni Tita Lyra, wag ko po iwawala kasi regalo raw po ng totoong magulang ko. Parang may bigla ang sumuntok sa dibdib ni Alex. Dahan-dahang tumingin si Alex kay Lyra, at sa unang pagkakataon, nagtagpo ulit ang mga mata nila, hindi bilang dalawang taong nagkahiwalay, kundi bilang dalawang taong may hawak na lihim na matagal nang hindi nabubuksan. Lyra, halos pabulong niyang tanong, si Ellie ba ay? Napalingon si Lyra sa bata, hinawakan ito na parang mahigpit na yakap na hindi niya masabi ng lantaran. Halatang may gusto siyang ipagtapat, pero hindi niya alam kung handa ba siyang ilabas lahat. Alex, mahinahon pero nanginginig ang boses niya. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin yan. At bago pa makasagot si Alex, isang matinis na busina ang umalingaw-ngaw sa likod. May isa pang sasakyan na paparating, at halatang may taong mas desperado pang makita sila. Lyra, sigaw ng isang babaeng kakababalang mula sa kotse, at agad na nagtama ang tingin nila. Napakapit si Ellie sa palda ni Lyra, habang si Alex naman ay tila hindi makagalaw. At doon nagsimula ang tensyon. Ang babaeng iyon ay mas kilala sa bansag na. Ang babaeng nag-angkin sa nakaraan. At habang papalapit ito, kitang-kita sa mga mata niya ang halong pagkabigla, pagkilala, at isang sikreto na mas malalim pa sa kayang intindihin ni Lyra at Alex sa sandaling iyon. At doon nagsimula ang mas malalim pang revelasyon. Parang tumigil ang oras nang makita ni Aling Dory na umiiyak ang sanggol sa kanyang mga bisig, pero hindi dahil sa gutom, kundi dahil may kung anong kakaibang liwanag sa mga mata nito. Mataman niya itong tinitigan, at biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok, parang may nagbabantang hindi niya maintindihan. Dede, nandito lang ako, bulong niya habang niyayakap ang sanggol. Pag-uwi niya sa maliit na barong-barong, hindi rin niya maiwasang mapansin na kahit ganon kalamig ang gabi, hindi naninigas sa lamig ang sanggol. Parang may sariling init. At ang balat nito sobrang kinis, parang anak ng isang mayaman. Pero ang pinaka hindi niya makalimutan ay ang kwintas, yung bilog na pendant na may kakaibang ukit, parang simbolo ng isang pamilya o organisasyon na hindi pangkaraniwan.
Kinabukasan, maagang nagising si Aling Dore dahil sa isang malakas na katok. Napapitlag siya. Hindi kasi tinatambayan ng tao ang lugar nila, masyadong liblib at madilim. Pagbukas niya ng pinto, nanigas siya sa takot. Isang lalaki ang nakatayo sa harap niya, matikas, nakaitim na coat, may suot na sunglasses kahit maaga pa. Parang nasa pelikula. At sa likod nito ay nakaparada ang isang itim na ifi na kumikinang sa sikat ng araw. Magandang umaga po, mahinahong sabi ng lalaki. Pero malamig ang boses. May natagpuan daw kayong sanggol kagabi? Halos mabitawan ni Aling Dore ang hawak na tabo. Bakit ninyo hinihingi? Sino ba kayo? Dahan-dahang nagtanggal ng salamin ang lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Dore ang mga mata nitong matalim at parang nakakapangilabot. Hindi ako kalaban, wika nito. Pero ang batang hawak ninyo hindi ordinaryo. At hindi rin siya basta iniwan. Napasinghap si Aling Dore, agad na niyakap ng mas mahigpit ang sanggol. Anong ibig niyong sabihin? Pumikit ang lalaki, umiling ng marahan at marahang tumango. May naghanap sa kanyang napakalakas na puwersa, at kung nasa maling kamay siya, mapapahamak ang batang iyan. Pero kung tama ang pinagsamahan ninyo kagabi, baka kayo pa ang inilaan para sa kanya. Nanginig ang lalamunan ni Aling Dore. Bakit ako? Ako lang naman ay isang mahirap na tindera. Huminga ng malalim ang lalaki. Iyon ang hindi ko alam. Pero sigurado ako sa isang bagay may paparating. At hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha ang batang yan. Bahagyang sumiklab ang takot sa dibdib ni Aling Dore, pero bago pa siya makapagsalita, biglang umiyak ang sanggol ng malakas, mas malakas kaysa sa anumang narinig niya kahapon. At sa mismong sandaling iyon, unti-unting lumiwanag ang pendant ng kwintas. Napalayo ang lalaki, tila nabigla rin. At nagsisimula na pala, bulong niya. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi na alam ni Aling Dore kung ano ang mas nakakatakot, ang lalaki sa harap niya, o ang liwanag na nagmumula sa kwintas ng sanggol. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi normal ang batang ito. At hindi na magiging normal ang buhay niya. Lumunok si Maritz, ramdam ang papalalang kaba sa dibdib niya, habang pinagmamasdan si Althea na ngayon ay halos mas mataas pa sa kanya. Pero kahit nagbago na ang itsura ng dalaga, mas maamo, mas matatag, mas may dating, nandoon pa rin ang mga matang minsan ay umiyak sa kanyang dibdib noong sanggol pa lang. May kailangan po akong ipakita sa inyo, mahina pero nanginginig sa emosyon ang boses ni Althea. Sige anak, ano yun, sagot ni Maritz, pilit pinapakalma ang sarili. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang maliit na itim na kahon na hawak niya. Nang bumukas iyon, may kumikislap na bagay na agad nagpakunot noo kay Maritz. Isang gintong kwintas, pero hindi basta kwintas. Gawa ito sa puro old gold na disenyo, may inukit na simbolo sa gitna na parang crest ng mayamang pamilya. Hindi ordinaryo. Hindi mabibili basta-basta. Mukhang ang may kasaysayan. Althea, saan mo nakuha yan? Tanong ni Maritz, halos pabulong. Hinawakan ni Althea ang pendant, saka tumingin sa kanya ng diretso, parang may tinatago pang mas malalim na katotohanan. Sa parehong lalaking nagbigay nito sa akin, yung lalaking nagsabing babalikan niya ako balang araw. Napasinghap si Maritz. Parang bigla siyang nanlamig. Anak, ibig mo bang sabihin nakita mo na siya? Tumango si Althea, mabagal, puno ng emosyon. At hindi lang po, na hindi ko akalaing ganon kataas ang posisyon niya. Hindi ko akalaing ganon kabigat ang dahilan kung bakit niya ako iniwan noon. Naramdaman ni Maritz na nangangatog ang tuhod niya. Maraming taon niya pinanghawakan ang pangakong iyon na isang araw may darating at kukunin si Althea. Pero hindi niya inakalang mangyayari talaga at ngayon, narito na ang simula ng paglilinaw. Anak, sino ba talaga siya? Huminga ng malalim si Althea. Parang kailangan niyang lakasan ang loob bago magpatuloy. Na siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya sa buong lungsod. Pero hindi iyon ang pinakaimportante. Napatigil si Althea, lumunok at saka nagpatuloy sa tinig na mababa pero malinaw. Na siya ang ama ko. At bago pa makasagot si Maritz, may biglang bumusina sa labas, mahina pero may yabang, may bigat, may kayamanan sa tunog. Pareho silang napalingon sa bintana. Isang itim na luxury car ang nakahinto sa tapat ng bahay.
At may isang lalaking nakatayo sa tabi nito nakasuot ng mamahaling suit at diretso ang tingin sa pinto ni Maritz. Parang alam niyang nandoon ang taong matagal na niyang hinahanap. Napahinto si Aling Minda habang hawak ang bote ng gatas. Parang may kung anong kakaibang bigat sa hangin, isang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Narinig niya ulit ang tunog, hindi iyak, kundi mahihinang yabag sa labas ng barong-barong. Naglakad siya papunta sa pinto, dahan-dahan, hawak pa rin ang sanggol na ngayon ay mahimbing na ang tulog. May tao ba dyan? Tanong niya, pilit pinatatatag ang boses kahit kumakabog ang dibdib. Walang sumagot. Pero mas lumakas ang pakiramdam niyang may nagmamasid. Pagbalik niya sa loob, napansin niyang bahagyang bukas ang supot na pinaglagyan ng mga gamit ng bata. Wala naman siyang binuksan kanina. At may isa pang bagay na hindi niya nakita noong una. Isang maliit na papel na nakatupi, nakasiksik sa gilid. Pinulot niya ito. May nakasulat sa manipis at halos nanginginig na sulat kamay. Bantayan mo siya. Maraming maghahanap sa kanya. Napalunok si Aling Minda. Sino naman tong maghahanap sa isang kaawa-awang sanggol, bulong niya. Pero bago pa niya maipagpatuloy ang pag-iisip, napahinto siya ulit. Hindi niya alam kung imahinasyon lang o baka pagod lang siya, pero parang ibang-iba ang mukha ng batang ito. May tahimik na ningning, may malaprinsipeng ayos, parang hindi basta-basta. At habang tinititigan niya ang sanggol, may kumatok. Isang katok na mabagal, malalim at parang hindi dapat ipagwalang bahala. 3 beses. Tok tok tok. Hindi siya gumalaw. Parang natuyo ang lalamunan niya. Sa labas, may narinig siyang mahinang boses ng lalaki na tila sinusubukang maging magalang, pero may matigas na tono. Magandang gabi po. May ipinagtatanong lang kami. Hindi kumibo si Aling Minda. Mas lalo niyang niyakap ang sanggol. May nakita raw kayong bata, dugtong ng boses. Pero ang hindi alam ng lalaking nasa labas. Habang hawak ni Aling Minda ang sanggol, bigla itong nagising. Dahan-dahan itong ibinuka ang mata, at doon niya nalaman kung bakit may nagtatago, bakit may nagmamasid, at bakit may nagbabala. Ang mga mata ng sanggol ay hindi ordinaryong kayumanggi tulad ng karamihan. Kundi asul. Mapusyaw. Halos kumikislap. At sa isang iglap, parang may nag-click sa isip ni Aling Minda. Asul ganyan din ang mata ng pamilya. Hindi niya natapos isipin dahil biglang tumawag ulit ang lalaki. Ma'am, kailangan po naming makausap kahit sandali lang. Habang papalakas ng papalakas ang kaba sa dibdib niya, napalingon siya sa bintana. At doon niya nakitang hindi lang isa ang tao sa labas. 3. Nakaitim. Naka-arpiece. At hindi mukhang ordinaryong tao. Humigpit ang yakap ni Aling Minda sa bata. At sa loob-loob niya, kahit hindi niya alam kung bakit, iisang bagay ang sigurado. Hindi niya ibibigay ang sanggol. Kahit kanino. Kahit anong mangyari. Parang biglang nanigas ang katawan ni Aling Rosa nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, kinakabahan ba siya, natatakot, o mas kinakabahan dahil sa kung ano ang maaaring mangyari. Pero bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Mabilis at sunod-sunod. Napatingin sila pareho. Rosa, sigaw ng pamilyar na boses mula sa labas. Si Mang Lando, ang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismoso pero mabait naman. Pagbukas ng pinto, hingal na hingal ito na parang may masamang nangyari. May naghahanap sa iyo, halos pasigaw niyang sabi. 4 na kotse, puro itim, puro malalaki. Nakatigil sa kanto. Tanong ng tanong kung kilala ka raw naming lahat. Napasinghap si Rosa. Ha? Bakit ako hahanapin ng mga ganoon? Nanginginig niyang tanong. Sabi ko nga rin bakit nga ba, sagot ni Mang Lando, sabay lingon sa labas. At ito pa, may hawak silang litrato. Litrato ng sanggol. Unti-unting lumamig ang mga palad ni Rosa. Napatingin siya sa sanggol na nakahiga sa banig, payapang natutulog at may bahagyang tawa sa labi kahit nakapikit. Gusto niyang kumalas sa mundo sa naririnig niya. Ang matandang lalaki naman biglang tumayo. Hindi masigla, pero malakas, parang may bigat ng sikreto sa bawat galaw. Totoo na, mahina niyang sabi. Nahanap na nila siya. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Rosa. Sino sila? Bakit nila hinahanap ang sanggol? At bakit ako?
Huminga ng malalim ang matanda. Rosa, ang batang iyan, hindi ordinaryo, sabi niya. May dugong hindi mo akalain. At ikaw ang pinili para bantayan siya. Pinili? Ako, tumaas ang boses ni Rosa pero pabulong pa rin. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pero ang puso mo, alam, tugon ng matanda. Kaya ka na parito sa kantong iyon. Kaya mo siya kinuha. Kaya mo siya minahal na parang sa iyo. Bago pa makasagot si Rosa, biglang may malakas na preno sa labas. Ilang segundo pa, may kumatok na naman sa pinto, mas mahinahon, mas kontrolado, mas nakakatakot sa katahimikan. Tok! 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 Aling Rosa, tawag ng isang malalim, malamig, pero magalang na boses. Nandito kami para sa bata. Kailangan na siyang bumalik. Napakapit si Rosa sa sanggol, para bang may puwersang mas malaki sa kanya ang pilit kumukuha rito. Ramdam niya na kahit wala siyang maliwanag na dahilan, ayaw niyang ibigay. Hindi ko sila papasukin, bulong niya sa sarili, halos hindi niya namalayang sinasabi. Kung hindi mo sila pagbubuksan, sabi ng matanda, mas mapapahamak ka. Pero kung pagbubuksan mo sila nang wala ang nalalaman mo di. Tumingin siya ng diretsyo kay Rosa, puno ng bigat at babala. Baka hindi ka na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Nanginginig ang kamay ni Rosa habang lumalapit sa pinto. Ang sanggol ay tila naramdaman ang tensyon, unti-unting nagising at marahang umiyak. Tok! Tok! Aling Rosa, kaunti na lang ang oras. Huminto si Rosa sa tapat ng pinto. Hinawakan ang seradura. At dahan-dahang iniikot. Hindi niya alam kung ano ang daraanan niya sa pagbukas, pero alam niya magsisimula ang lahat sa isang desisyong ito. Tumigil si Aling Berta sa paghinga sandali nang marinig niya ang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Mabibigat, madiin, hindi iyon katulad ng mga kapitbahay na humihiram ng asin o nag-aabot ng gulay. Para bang may importante o delikado. Dahan-dahan siyang lumapit habang karga si Mila, at bago pa man niya mabuksan ang pinto, biglang sumigaw si Eric mula sa labas. Ma'am Berta! Ako po to. Kailangan nating mag-usap ngayon na. Agad niyang binuksan ang pinto at halos mapaatras siya. Nanginginig si Eric, pawis na pawis at tila namumutla. Bakit? Ano nang nangyari? May mga taong naghahanap sa bata, bulong nito, halos pabulong pero puno ng kaba. At hindi sila parang normal na pamilya. Mukha silang mga tao sa sindikato. Napakuyom ang labi ni Aling Berta. Sigurado ka? Tumango si Eric. Ma'am, nakita ko yung logo sa van nila. Pareho na nakikita ko dati sa balita, yung grupo na daw kumukuha ng mga bata para ibenta sa naputol ang salita niya, parang natatakot banggitin. Mas lalo pang hinigpitan ni Aling Berta ang yakap kay Mila. Parang gusto niyang ilubog ang sanggol sa dibdib niya para walang kahit sino ang makakuha. Hindi ko sila pagbibigyan, mahinahon pero mariing sagot niya. Hindi ko isusuko ang batang to. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone sa lamesa. Hindi siya madalas makatanggap ng tawag, kaya't nagtinginan sila ni Eric. Unregistered number. Nang sagutin niya, malamig ang tinig sa kabilang linya. Kami ang totoong may kailangan sa sanggol na iyan. Nanlamig ang likod ni Aling Berta. Hindi niya nagawang magsalita. Ilalabas ka namin sa inyong bahay sa mabuting paraan o sa hindi. Napatingin siya kay Eric, nanlalaki ang mata. Pero bago pa man siya makasagot, nagpatuloy ang boses. Pero bago mo isipin na masama kami, tandaan mong hindi mo alam ang totoong pinagmula ng batang hawak mo. Tumigil ang boses, pagkatapos ay isang malutong na tawa. Hindi mo ba naitatanong kung bakit may mamahaling kwintas ang isang inabando ng sanggol? Napahawak si Aling Berta sa kwintas ni Mila, para bang bigla itong uminit sa balat niya. Ang batang yan, sabi ng boses, ay hindi ordinaryo. At bago tuluyang maputol ang tawag, dinugtungan pa nito ng mas nakakakilabot. At kung hindi mo siya ibabalik, may darating sa inyo ngayong gabi. Napayakap si Aling Berta kay Mila, malakas ang tibok ng dibdib niya. Si Eric naman ay napaatras, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ma'am, ano po nang gagawin natin? Tanong niya, halos pabulong. Mabagal ngunit buo ang sagot ni Aling Berta. Hindi ko sila hahayaang kunin ang batang to, kahit dumating pa sila ngayon. Pero bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang may umilaw sa bintana, mga headlights.
Tatlong sasakyan. Dahan-dahang huminto sa harap ng bahay. At sa sandaling sumilip si Eric, halos hindi siya makahinga nang makita ang emblem sa gitna ng pinakamalaking sasakyan. Hindi iyon emblem ng sindikato. Iyon ay emblem ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At ang mismong pinto ng sasakyan unti-unti nang bumubukas. Napamulagat si Lyra nang marinig ang sunod-sunod na yabag papalapit sa pintuan. Mabilis niyang dinala si Baby Mira sa kanyang dibdib, para bang may paparating na panganib. Pero pagdungaw niya, hindi pala panganib, kundi ang dalawang tao na hindi niya inaasahang muling makikita. Ang mag-asawang minsang tumulong sa kanya noong nakaraang taon, sina Don Emilio at Doña Celestine. Pero ngayon iba ang aura nila. Mas seryoso, mas determinado, at mas parang may alam tungkol sa batang matagal na niyang inaalagaan. Miss Lyra, bungad ni Donya, malumanay pero may bigat ang bawat salita. May kailangan kaming itanong tungkol sa batang hawak mo. Mabilis ang tibok ng puso ni Lyra. Bakit po? Anong nangyayari? Nagkatinginan muna ang mag-asawa, sa kamarahang lumapit si Don Emilio. Ang kwintas ng sanggol iyon ang dahilan kung bakit kami nandito. Nanigas si Lyra. Lagi niyang tinatago ang kwintas kapag lumalabas, para walang makapansin. Pero paano nila nalaman? Ibinuka ni Baby Mira ang kamay at ngumiti sa bisita, para bang may pamilyar na koneksyon. At doon napansin ni Lyra na nakasilip pala ang maliit na gintong pendant sa ilalim ng damit ng bata. Hindi ko po ito binili, paliwanag ni Lyra, halos kabado. Nasa liig na niya yan noong nakita ko siyang iniwan sa bangko. Huminga ng malalim si Don Emilio. Ibig sabihin tama ang hinala ko. Tama po, anong ibig sabihin, nanginginig ang boses ni Lyra. Dahan-dahang inilabas ni Don Emilio ang isang lumang picture sa kanyang bulsa, isang babaeng bata pa, karga ang sanggol na halos kapareho ni Mira. May suot din iyong kwintas eksaktong-eksaktong disenyo. Ito di. Sabi niya, halos pabulong, ay ang kwintas ng anak kong nawala 20 taon na ang nakalipas. Napatigil si Lyra. Pero hindi pa tapos ang revelasyon. Kaya ako nagulat, pagpapatuloy ni Donya, dahil ang kwintas na suot ng sanggol sa iyo ay galing sa anak kong babae. At ibig sabihin, may posibilidad siyang kamag-anak o bahagi ng isang lihim na hindi namin alam. Parang bumagal ang paligid. Hawak ni Lyra ang sanggol, pero ngayon, para bang may tumitimbang sa kanyang dibdib. So gusto niyo po siyang kunin? Umiling si Donya agad, halatang nagmamadaling itama ang iniisip niya. Hindi. Narito kami hindi para agawin ang bata, kundi para alamin ang katotohanan. At kung papayag ka, tutulungan ka namin. Hindi ka namin iiwan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ni Lyra, kundi pagkalito, pag-asa, at kakaibang paglapit sa misteryong matagal niyang karga. Nag-angat si Baby Mira at hinawakan ang daliri ni Don Emilio, parang kinikilala niya ito, parang matagal na niyang kilala. At doon nagsimula ang pakiramdam ni Lyra na ang buhay niya magsisimula ng magbago. At hindi niya alam kung para saan, pero ramdam niyang hindi ito ang dulo, kundi panimula pa lang ng mas malalim na lihim tungkol kay Baby Mira. Nagtagpo ang mga matang puno ng tanong at doon lalo siyang kinabahan. May kailangan pa kayong malaman, sabi ni Don Emilio, mas malalim ang boses ngayon. At sana handa ka. Hindi niya alam kung handa nga ba siya. Pero wala na siyang atrasan. Naglakad-lakad si Elena sa loob ng malaking paaralan, hawak pa rin ang maliit na papel na may sulat ni Mira, para bang may sariling tibok ang pangalan ng bata sa kanyang kamay. Ramdam niya ang kakaibang kaba, hindi niya alam kung dahil ba sa takot na ma-reject o dahil sa pag-asang baka ito na ang sagot sa lahat ng taon ng paghihintay niya. Habang naglalakad siya, biglang may sumigaw mula sa likuran. Tita Elena? Napalingon siya. Isang dalagang naka-uniform, maayos ang buhok, may suot na zi at may postura ng isang estudyanteng sanay sa respeto. Pero higit sa lahat, hindi niya mapagkamalan ang mga mata. Iyong mga bilog, malamlam pero may ningning. Mga matang araw-araw niyang nakikita noon sa maliit na sanggol na pinulot niya sa harap ng karinderya. Mira, para siyang nanginginig habang dahan-dahang lumalapit. Pero bago pa siya makalapit ng husto, tumakbo ang dalaga at niyakap siya ng mahigpit, parang takot na takot siyang bitawan muli. Tita, ikaw ba talaga to? Nahanap din kita di. Hindi na napigilan ni Elena ang luha. Tila bumalik lahat ng taon ng pag-aalaga, pag-aalala,
at pag-ibig na ibinigay niya hanggang sa araw na kinailangan niyang pakawalan ang bata dahil hiniling iyon ng taong nag-angkin bilang tunay na ama. Pero bago pa sila tuluyang malunod sa yakap at emosyon, may isang lalaking papalapit. Matangkad, nakaitim na suit, may hawak na folder, at seryoso ang mukha. Naglakad siya papunta sa kanila na may halong pag-aalinlangan sa mga mata. Mira, siya ba? Tumango ang dalaga, hawak pa rin ang kamay ni Elena. Papa siya si Elena. Siya yung babaeng nagpalaki sakin. Siya yung nagligtas sakin. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Napatigil si Elena. Papa. Ibig sabihin ito ang lalaking kumuha kay Mira noon. Ang amang may kakayahang magbigay ng magandang buhay na hindi niya kayang ibigay ng mag-isa. Pero ngayon, iba ang ekspresyon ng lalaki, hindi mayabang, hindi malamig. Para siyang nag-aalinlangan at maihalo pang hiya. Miss Elena, matagal na kitang gustong makita. Nagkatinginan sila, isang tingin ang dalawang taong nagmahal sa iisang bata, pero hindi nagkaoras para magkausap ng maayos noon. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ng lalaki, halos nanginginig. Matagal na naming hinanap kung sino ka. Dahil hindi namin kayang bayaran kahit kailan ang ginawa mo para sa anak ko. Nagulat si Elena. Hindi niya alam kung ano ang higit niyang naramdaman, takot. Pagkalito. O muling pag-asa. Bumukas ang folder. May mga papeles, litrato, dokumento. Pero hindi lang yan ang rason kaya kita pinahanap, dagdag ng lalaki, mas malalim ang boses. May natuklasan kami tungkol sa pagkatao ni Mira at may kinalaman ka rito ng higit sa akala mo. Napahawak si Elena sa dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Mira sa kanya, may halong kaba at pag-asa. Tita, handa ka na ba? At bago pa man siya makapagsalita, may isa pang sasakyan ang huminto sa tapat nila, isang itim na van na tila may mas importanteng sakay. Bumukas ang pinto. At ang taong bumaba ay tila mas nagpatibok sa puso ni Elena nang hindi niya maintindihan kung bakit. Elena, mahina pero puno ng kilala niyang tono. Matagal kitang hinanap. At doon nagsimulang manginig ang tuhod niya. Dahil ang lalaking kaharap niya ngayon ay mula sa nakaraan niyang pilit niyang kinalimutan. Totoo ngang hindi inaasahan ni Lyra ang susunod na mangyayari dahil habang papalapit sila sa pintuan ng maliit na apartment niya, biglang napahinto si Mateo. Tinitigan niya ang paligid, ang kalumaan ng pinto, ang kupas na pintura ng dingding, at ang simpleng sinelas na nakahilera sa labas. Hindi iyon titig ng panghusga, kundi parang may kung anong alaala ang biglang kumalabit sa kanya. Dito ka nakatira mag-isa, tanong niya, mahina pero maihalong pag-aalala. Sagot ni Lyra habang ina-unlock ang pinto. Dati kasama ko pa yung lola ko pero kinuha na siya ng kapalaran ilang taon na ang nakalipas. Pagpasok nila, simpleng-simple ang loob, isang lumang sofa, maliit na mesa, at ilang laruan ng batang inalagaan niya noon na hindi na niya nagawang itapon. Tahimik lang si Mateo habang sinusundan siya papunta sa kusina. Sige po, upo muna kayo. Maghahain lang ako ng tubig, sambit ni Lyra, pilit na nakangiti. Lyra, mahina niyang tawag. Natigilan siya. Paglingon niya, hawak ni Mateo ang isang maliit na teddy bear na may nakasabit na lumang pulang laso. Naaalala ko to, bulong nito. Hindi agad nakareact si Lyra. Ha? Paano nyo? Ibang-iba ka na pero hindi ko makakalimutan tong laruan na to, sambit niya habang dahan-dahang lumapit. Noong bata pa ako, may nagligtas sa akin. Isang batang payat, marungis, nakatira sa tabing kalsada pero may napakabait na puso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Ikaw yon, Lyra, pagpapatuloy niya, halos pabulong. Ikaw ang batang nagligtas sa akin sa aksidente, ikaw ang nagdala sa akin sa ospital noong walang gustong tumulong. Parang binuhusan si Lyra ng malamig na tubig. Hindi sigurado po ba kayo? Ang dami namang batang tumutulong. Pero iisa lang ang may ganitong stuffed toy na iniwan sa ospital para sa akin, sagot niya. Sinabi ng nurse noon ibinigay daw ng batang nagligtas sa akin bilang pampaswerte. Hindi nakasagot si Lyra. Para siyang kinulang sa hangin. Lyra, malumanay niyang sambit, matagal kitang hinanap. Humigpit ang hawak ni Lyra sa basong dala niya. Pero bakit? Bakit ang isang tulad mo hinahanap ako?
Tinanong mo ako kanina kung bakit ko gustong tumulong sa iyo, sagot niya habang lumalapit pa. Ito ang sagot. Dahil ang buhay ko utang ko sa iyo. Napaupo si Lyra, parang nalusaw ang lahat ng bigat na matagal na niyang pasan. Hindi niya akalaing ang batang tinulungan niya noon ay ang lalaking nasa harap niya ngayon, isang respetadong doktor, may sinasabi sa buhay, at higit sa lahat may koneksyong hindi niya inaasahan. Simula ngayon, dagdag ni A.C. Mateo, hindi mo na kailangang harapin ang mundo mag-isa. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang narasan mo noon. Nangingilid ang luha ni Lyra, pero may kaunting ngiti. Pero hindi ko alam kung dapat pa kitang gambalain. Hindi mo ako ginagambala, Lyra, sagot niya. Simula pa noon ikaw na ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko. Habang unti-unting lumalalim ang katahimikan sa pagitan nila, biglang nag-init ang hangin sa maliit na kwarto, hindi dahil sa panahon, kundi sa daming pangyayaring parang sabay-sabay dumarating. At bago pa man makapagsalita si Lyra ulit, may malakas na katok na biglang umalingaw sa pintuan. At doon nagsimula ang panibagong yugto na hindi pa nila alam kung handa ba silang harapin. Sininyasan niya ang batang si Elia na manatiling nakahawak sa kamay niya habang papasok silang dalawa sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas na opisina. Tahimik si Maya, pero ramdam ang paghigpit ng dibdib niya habang unti-unting lumalapit ang matandang abogado. Para bang may bubuksang pintuan sa nakaraan na matagal nang nakakandado. Maya, bungad nito, pasensya na kung biglaan. Pero matagal ko na kayong hinahanap. Napakunot ang noo niya. Ako? Bakit po ako? Imbes na sumagot, inilapag ng abogado sa mesa ang isang lumang envelope na may selyo at perma. Halatang luma, may bahagyang pagkapunit sa gilid, parang ilang taon nang tinatago. Pinisil ni Lia ang kamay ni Maya, hindi niya sigurado kung dahil kinakabahan o excited. Bago po kayo adoptive mother ni Lia, sabi ng abogado, may iniwan ang totoong ina niya para sa inyo. Parang umalingaw ang salitang ki sa inyo. Hindi niya maintindihan. Hindi niya kilala ang ina ni Lia. Wala siyang alam sa pinagmulan nito maliban sa kwento na iniwan ito sa isang lumang gusali sa tabi ng ospital. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Nandoon ang isang sulat. Medyo nanginginig ang papel, tila sinulatan iyon ng isang taong takot, nagmamadali o baka desperado. Kung sino man ang makakita sa anak ko, pakiusap mahalin niyo siya. At kung kayo ang makakita sa kwintas na dala niya, kayo ang hinahanap ko. Maya's breath hitched. Para siyang nilamon ng katahimikan. Ako ang hinahanap, bulong niya. Nagpatuloy ang abogado, hindi lang po iyon. May inilabas pa itong isang maliit na kahon. At doon, nakapatong ang isang pirasong kwintas, parehong-pareho sa suot ni Elia noong araw na natagpuan siya ni Maya. Pero mas ikinabigla niya ang nakita sa loob ng kahon, isang lumang litrato ng isang babaeng may hawak na sanggol at siya, si Maya, nakatayo sa likuran. Mas bata siya roon, mukhang high school, at nasa feeding program sila noon. Halos natigilan ang utak niya. Hindi ko ito matandaan bakit may ganito. Dahil, sagot ng abogado, ang ina ni Lia kilala kayo. At hindi aksidente na kayo ang nakakita sa bata. Napaluhod si Lia sa tabi ni Maya, hawak ang lailayan ng damit ng kanyang ina. Mama, ikaw po ba talaga yung nasa picture? Hindi agad nakasagot si Maya. Pero bago pa niya maproseso ang lahat, nagpatuloy ang abogado. May karugtong pa ang sulat, sabi nito. Pero dapat po kayong makarinig nito sa mismong taong nag-iwan ng bata. Buhay ang nanay niya, halos hindi makapaniwalang tanong ni Maya. Saglit na tumango ang abogado. At nasa Maynila na siya. Papunta na rito. Napatayo si Maya, mabilis ang tibok ng puso niya. Parang umiikot ang mundo. Mula sa pagiging isang karaniwang babaeng nagligtas ng sanggol, biglang parang napunta siya sa gitna ng isang kwento na mas malalim pa sa inakala niya. Bakit niya iniwan si Lia? Bakit ako ang pinili niya? Tanong niya, halos pabulong. At bago pa muling magsalita ang abogado, may marahang katok sa pintuan. Isang babaeng nakaitim, nakayuko, nanginginig ang kamay, ang dahan-dahang pumasok. At sa sandaling iyon, parang natuyo ang lalamunan ni Maya. Kilala niya ang mata ng babaeng iyon. Maya, mahina nitong sambit. Matagal kitang hinanap. Napasapo si Maya sa bibig niya, hindi makapaniwala. Bakit nautal niyang tanong, bakit ako? At doon, unti-unting humiti ang babae, maski puno ng luha ang mga mata.
Kasi ikaw lang ang taong minsan kong iniligtas. At alam kong ikaw lang ang kayang magligtas sa anak ko. Hindi nakagalaw si Maya, hindi makapili kung aatras siya o lalapit, dahil alam niyang ilang sagot pa lang ang naririnig niya, pero mas marami pa ang darating. At iyon ang mas kinatatakutan at kinaiintrigahan niya. Nagbago ang lahat sa isang tanong na hindi pa nasasagot, ano ba talaga ang koneksyon ng kanilang tatlo? Pagkarating nila sa ospital, mabilis na kumilos ang mga doktor. Si Baby Leah ay agad na dinala sa emergency care, habang si Mara ay naiwan sa labas, nanginginig at halos maiyak sa kaba. Ramdam niyang parang anak niya na ang batang iyon, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, natakot siyang mawala ang tanging nilalang na nagbigay kulay sa kanyang madilim na mundo. Ilang minuto pa ang lumipas bago lumapit ang doktor. Ma'am, stable na po ang bata. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Pero may kailangan kayong malaman, may microchip na nakalagay sa kanya. Hindi ito karaniwan. Napatigil si Mara. Microchip. Ibig sabihin may naglagay talaga nito. Sino? Hindi pa man nakakasagot ang doktor, biglang bumukas ang pintuan ng hallway. Ilang security personnel ang pumasok, kasunod ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mukhang kilalang personalidad, at may kasamang 2 abogado. Tumingin ito kay Mara na parabang matagal na niya itong hinahanap. Kayo ba si Mara Santos? Tanong ng lalaki, mababa at kontrolado ang boses. Tumango si Mara, kaba ang nararamdaman. Oo po. Ako po ang nakakita at kumukop sa batad. Huminga ng malalim ang lalaki bago nagsalita. Ako si Adrian Velasquez. Ama ako ng batang yan. Parang bumagsak ang mundo ni Mara. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagdating ng isang bilyonaryo, ang mismong taong headline sa mga balita dahil sa pagkawala ng kanyang anak ilang buwan na ang nakalipas. Lumapit si Adrian, halatang nanginginig ang kamay. Na-trace namin ang chip. Ito ang unang signal na nakuha namin mula nang mawala siya. At ikaw ang nagligtas sa kanya. Hindi alam ni Mara kung ano ang dapat maramdaman, takot, hiya, o pasasalamat. Ako lang po ang nag-alaga dahil wala siyang kasama. Hindi ko po intensyong agawin ang anak ninyo. Ngumiti si Adrian ng malumanay. Hindi ngiti ng galit, kundi ng taos pusong pasasalamat. Mara, utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na siya ngayon. Bigla siyang tumalikod sa mga security at abogado. Leave us. Pagkaalis ng lahat, tanging sila na lang ang naiwan kasama ang tahimik na tunog ng ospital. Marani. Tumingin si Adrian sa kanya na parabang sinusuri ang buong pagkatao nito. Hindi ko ito madalas sabihin sa kahit kanino, pero kung papayag ka gusto kong manatili ka sa buhay ni Leah. Nanlaki ang mata ni Mara. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? May utang akong hindi ko kayang bayaran. Pero higit doon Huminto si Adrian, tumingin kay Mara ng mas malalim. Nakita ko kung paano mo minahal ang anak ko. At matagal na akong walang taong tunay na nagmamalasakit ng walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan siyang lumapit. Mara, hindi ko alam kung paano magsisimula pero kung papayag ka, gusto kong manatili ka. Hindi bilang katulong. Hindi bilang tagapag-alaga. Kundi bilang bahagi ng buhay namin. Hindi makapagsalita si Mara. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o nangyayari talaga. Wala siyang yaman, wala siyang pangalan pero tinitingnan siya ng isang bilyonaryo na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. At sa loob ng silid na iyon, habang mahina ang huni ng heart monitor, naramdaman niyang hindi lang kinabukasan ni Baby Leah ang nagbago, pati kinabukasan niya.